Hindi natuloy ang pagtalakay kanina ng Reproductive Health Bill sa Bicameral Conference Committee. Sa halip, tinukoy muna kung sino-sino ang kakatawan sa mga mambabata sa BICAM. Samantala, base sa tala ng GMA News Research, ilang kongresista ang nagbago ng isip nung bumoto sila kahapon sa ikatlo at panghuling pagbasa sa RH Bill. Live mula sa Senado, may report si Joseph Morong. Joseph? Jessica, 4:30 sana kaninang hapon in-schedule yung Bicameral Conference Committee sa pagitan ng House at saka ng Senado, no? Pero hindi yan natuloy. Ito ay dahil tumutol itong si Senador Tito Soto sa tila pagmamadali na ipasa yung RH Bill. Sabi niya ay hindi naman daw pwedeng isabay yung Bicam sa ongoing na session sa Senado. Kaya ang ginawa na lamang ay isang pre-Bicameral Conference Committee meeting. Mabilis sumusad ang kontrobersyal na Reproductive Health Bill at halos magkasunod na ipanasa ito sa third reading ng Senado at Kamara kahapon. Sa Senado, nagmatigas ang mga hardliner na kontra sa RH Bill. Pareho ang botong no ni na Senador Jinggoy Estrada, Gringo Honasan, Coco Pimentel, Bong Revilla, Tito Soto, Antonio Trillanes IV, Manny Villar at Senate President Juan Ponce Enrile. Ang mga yes sa RH Bill sinamahan na ng dating ayaw sa RH Bill na si Senador Ralph Recto. 13 ang yes sa pangunguna ng mga authors ng RH Bill na si Senador Pia Cayetano at Senador Miriam Defensor Santiago. Ang rigo doon, mas kita sa botahong nangyari sa Kamara. Sa tala ng GMA News Research, may ilang kongresista sa magkabilang panig ang bahagyang nagbago ng kanilang isip. Sa mga kilalang anti-RH Bill, 32 kongresista ang bumoto kontra sa panukala sa ikalawang pagbasa pero hindi na bumoto sa ikatlong pagbasa. 7 naman sa kanila ang hindi bumoto sa ikalawang pagbasa at tila naging sigurado na at bumoto kontra RH Bill sa ikatlong pagbasa. Para naman sa mga kinatawan na pabor sa RH Bill, siya man dating bumoto ng yes sa second reading pero biglang hindi na bumoto sa third reading. 28 naman ang unay hindi bumoto sa second reading pero pagdating na ikatlong pagbasa ay dumagdag na sa mga yes vote. Panawagan ni Pangulong Aquino sa pag-usad ng RH Bill sana'y magkaisa na ang publiko lalo na ang mga mambabatas. We just finished the RH debates. No? When I talked to the members of Congress and others, I was saying that this was a divisive issue. Let's finish the issue. Let us not treat para people who have divergent opinions as the enemy. There are no enemies within the country. You know? But between Filipinos, we shouldn't treat each other as the enemy. That should be addressing the concerns of those who have least in life, not just the typhoon victims, but everybody else in the various problems affecting our country and our society. Kanina, gigil na si Senator Pia Cayetano na mag-Bicameral Conference Committee. Sa Bicam, hihimayin at pag-iisahin ang bersyon ng RH Bill ng Senado at Kamara. Di ba pag diligent yung student, sasabihin ng parents, tapusin nyo na, gawin nyo na. Saka nakarinig ng bagalan mo pa, huwag mo madaliin, next year na lang. Tama ba yun? Expected ng mga kababayan at tapusin natin ang trabaho natin. Yun dapat ang gawin ng leadership dito. Hindi sabihin na bagalan ko yung trabaho ko. Pero pumalag si Senador Tito Soto sa anay pagkakando kumahog ng Senado na gawin agad ang Bicam. Inireklamo ni Soto ang tila hindi paghihintay ni Cayetano na i-anunsyo ang mga miyembro ng Senate Bicam. Hindi rin daw pwedeng mag-Bicam ng may sesyon. The chairman nominates, the Senate President approves and recommends with the concurrence of the chamber. That is the procedure. Now, I am informed that 4:30 they're calling a meeting. First, I'm the majority leader. I have to be here. Pasado na. Pa naman ang gusto nyo? Bakit gusto nyo i-ram through ito, i-railroad ito? Pwede naman bukas ito. I cannot be held hostage. Sa huli ng pagkasunduan ng isang pre-Bicameral Conference Committee ang gawin sa halip na formal na Bicam. Bukas na lamang ito. Napagkasunduan na lamang ng kakatawan sa Senado sa Bicam ay Senador Pia Cayetano, Alan Cayetano, TG Gingona, Kiko Pangilinan, Tito Soto, Coco Pimentel, Ping Lacson, Bongbong Marcos at Ralph Recto. Sa bahagi naman ng Kamara, ang author ng RH Bill sa Kamara na si Representative Elsa Lagman at co-author na si Representative Janet Garin ang kasama sa komite. Jessica, katatapos lamang ng pre-Bicam dito sa Senado, at bukas ng alas 9 gaganapin yung formal na Bicameral Conference Committee meeting sa pagitan ng Senado at ng House of Representatives. Sa ngayon, ang napag-usapan yung mga contentious issues ay number 1, yung sino ba yung sasagot doon sa mga programa sa RH Bill. Ito ba yung local government units or national government? Ang isa pa ay yung access sa mga family planning methods. May sa House version, ang sabi dyan ay sagot ng PhilHealth yan. Pero sa Senate version,
version ay walang PhilHealth component at saka yung mga private hospitals ay optional lamang yon na magbibigay sila ng mga family planning methods and mga gamot, Jessica. Okay, do we expect na magiging mainit pa rin ang debate dyan sa bicameral conference committee na yan, Joseph, o medyo smooth sailing na? Well, kasi yung ginawa kanina sa pre-BICAM, no, yung mga mapapagkasunduan na halimbawa ng mga definition of terms ay pinag-agrihan na yon, subject to concurrence na lamang noong Senate component kasi nga si Senator Pia Cayetana na lamang yung nandito kanina sa pre-BICAM. But ang sinasabi ni Senator Pia is that sana naman ay smooth sailing na tomorrow. But we don't know what yung mga hardliners ng anti-RH yung gagawin nila. Ang natatandaan ko sila, si Senator Soto, si Coco ay kasama doon sa Senate component ng pre-BICAM. Okay. Kasi 3 araw na lang, no? That's right, Jessica. Only 3 days, only 3 working days left. That's right. At they're racing against time, no? Kasi bakasyon na sa after ng 21. So, pero positive naman si Senator Pia na yung kaya nilang gawin within that couple of days ay kaya nilang mailusot at maibigay sa presidente yung RH bill for signing. Unless papasok sila after ng Pasko. Well, January. Pwede pa naman siguro kasi yung campaign period naman ay nag-start ng February, no? So if they can shift their focus first on important bills such as this one, ay baka pwede pa yung January. Kasi yung FOI, I think ang sentiment sa House ay pwede pang ilusot yan ng January. So we can expect them to work at least before February, Jessica. Yeah, that's right. Kasi at least na-set na yung template. Ika nga, may template na naumpisahan ng RH bill. Why can't they do the same for the FOI, di ba? That's correct. So kung kaya naman palang, kumbaga, pag sa bata, pag kaya mong paluin para sumunod, kung kaya yan, ba't hindi gawin? Okay, kailangan din siguro ng certification from the President. That's right. That the FOI is also urgent if he will do that. That's the big That's right. question. Correct. Maraming salamat, Joseph Morong.